everyone, good morning. Another day, another devotion for today. So pag-uusapan natin, ano ba ang iyong best trade deal? No? Pag-usapan natin ng trust. Yung pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang ito basta naniniwala ka sa Diyos, kundi ito yung sinusuko mo yung buhay mo sa Kanya, pinagkakatiwala mo lahat sa Kanya, at meron kang confidence sa Diyos sa Kanya. It is a practical of working of faith, where anxiety exchange for peace, and self-reliance is abandoned. Through trust, we experience God's more deeply, enjoy His promises, and find strength in every circumstances. So sabi dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, our God will not judge them, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Napakagandang verse po nito na sinasabi sa 2 Chronicles chapter 20. Sinasabi dito na, O Diyos namin, hindi mo ba sa lahat tulad sapagkat wala kami magagawa sa laban sa napakaraming taong ito na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam kung anong gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Ang assignment natin to is mabasa natin yung buong Chronicles chapter 20 patungkol kay Haring Jehoshaphat. Pag-usapan natin ito sa pagtitiwala sa Diyos. So, the first teaching for today is trust is the practical outworking of belief. Hindi lamang ito nananampalataya ka, naniniwala ka sa Diyos. Pag nagtitiwala ka, yung trust, yung belief kasi, ito yung pananampalataya mo, yung trust, ito yung practical side ng belief. Naniniwala ka pala sa Diyos at pagkatiwalaan mo siya. Very practical. So, yung faith natin, ginagawa natin practical by putting our trust in God. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit anong pagsubok na pinagdadaanan natin, dahil hindi ka lang naniniwala sa Diyos, hindi ka lang naniniwala may Diyos, kundi nananampalataya tayo. We trust, nagtitiwala tayo sa Diyos na siya may control ng ating mga buhay. Now, sabi sa 2 Chronicles chapter 20, yan. Patungkol to sa mga Moabites na Ammonites na ito yung si Jehoshaphat, siya yung hari ng Judah. At pinagtulong-tulungan po siya ng iba't ibang karatig bansa. At mamamayan ng Judah, Jerusalem during this time, na pag pinagtutulungan ng maraming bansa in a many nation against one, ay mawawala talaga yung kumpiyansa mo, mawawala yung tiwala, mararato ka, mapupuno ka ng kapag-abagan. You worry not just for yourself, for your family, for your kids, and for their future. Na paano yung mga anak mo, aalipinin lang kapag nahuli yung mga anak, diba? That time, pwedeng alipin or pwedeng gawing sex slave pag anak mo babae. So, yung mga tatay, malamang mamamatay sa digmaan. So, dito sa story na to ni Jehoshaphat, nagpadala ang Diyos ng propeta. And to make, at yung short story, si Jehoshaphat nagtiwala siya sa Diyos. Na, sabi niya, Lord, paano namin lalabahanan? We have no power to face this vast army that attacking us. So, wala sa ng kapangyarihan, kakayanan, pwedeng gawin na pwedeng manalo. Laban doon sa laban na pwede silang pagtulungan ng iba't ibang bansa. And sabi ni Jehoshaphat, we do not know what to do. And Lord, hindi na namin alam yung gagawin namin. Pero, ito yung tanda ng pananampalataya, sabi ni Jehoshaphat, but our eyes on you. Lord, titingin kami sa'yo. Hindi dahil we can fight, we can defend ourselves, we can do something, but we will put our eyes, we focus on eyes on you because we know you're doing something. Na kayo makikipaglaban sa amin. We didn't know what to do, but our eyes are on you. So, ito yung
Ang nangyari dito sa story nito, nagtiwala sila sa Diyos at ang Diyos ang lumaban para sa kanila. Yung trust is outworking of faith. Na tayo bilang Christian, we don't just believe in God. We put our trust in God. Not just believing God, but yung klase ng pamumuhay dapat pag you believe in God, walang pagkakabala, pagkabalisa. Pagka naniniwala ka or nananampalataya ka sa Diyos, andun yung at peace. Bilang Christian, we believe in God, but sometimes we live like atheists na parang wala bang Diyos, na pag dumating yung pagsubok o problema, wala, natataranta na tayo, di na tayo makatulog, nararating na tayo na parang walang Diyos. So maraming Kristiyanong ganun. And todo balita, nawawala ng kapayapaan na parang walang Diyos. We live according to our faith in God. So if you believe in God, act accordingly. You put your trust in God. Kaya sa number 2, trust is trading your anxiety for peace. Yung pagtitiwala po, para kang nakikipag-trade, nakikipag-exchange, nakikipagpalit. So trust is trading your anxiety for peace. Ang pinagpapalit mo sa trade na yan natin kay Diyos, yung pagkabalisa natin, yung anxiety natin, yung pag-worry natin, ipinagpapalit natin yan sa peace. At ito yung best trading drill na wala kang katalo-talo, na kapag ginawa natin yun sa pamamagitan pananampalataya natin sa Diyos, we put our trust in Him, yung worry, yung pinag-aalala natin sa buhay, mga worries in life, binibigay natin sa Kanya. Yung peace na ibibigay niya sa atin, na best trade deal na pwede tayong magkaroon ngayon, na hindi ito hard to access, ito accessible sa iyo even right now, sa ating lahat, na pwede tayong magkaroon ng kapayapaan ngayon. And we just have to trade your anxiety with God's peace. Sabi nga ng Diyos, namamalasakit ako sa inyo, kayong mga anak ko, cast your burden upon me because I care for you. Lahat ng alala natin, ibigay natin sa Panginoon, sapagkat siya namamalasakit sa atin. At ang kapalit nun, ng kapayapaan ang ibibigay niya sa atin. Ang Diyos ang pinakamapayapa sa lahat. God has never been rattled. God has never been worried about anything. Kaya yung puso ng Diyos, talagang perfectly calm, perfectly peace. Kasi, bakit mag-aalala ng Diyos ay walang imposible sa Kanya? That's why yung burden natin, yung bigyan natin sa buhay, sabi ng Diyos sa Biblia, ibigay natin sa Diyos. Ang bibigay sa atin bilang kapalit is sa peace, na hindi natin makukuha dito sa mundo. Trust is trading your anxiety, yung worry, to peace. You're trading your anxiety for peace. So trust is the best way to experience God. Yung pagtitiwala sa Diyos ang pinakamabisa paraan para ma-experience natin yung Diyos. Sabi nga ni Jehoshaphat, we have no power to face this vast army that attacking us. Wala tayong laban or kakayanan para harapin minsan yung mga problema sa buhay natin. And sometimes we don't know what to do. But if our eyes on God, yung ituon natin yung mata natin kay God, ito ay pagtitiwala sa Diyos. At yung pinaka-end nito, sabi dito, the fear of God came. The Lord has fought against. Ang Diyos ang makikipaglaban sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. Kagaya ng nangyari kay Jehoshaphat, na yung Diyos na nakipaglaban sa kanya. And for God's give him rest at every side, yung Diyos nakipaglaban para sa kaharian ng Huda. At na-experience nila yung Diyos dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. So trust is the best way to experience God. May problema ka ba? Pagsubok, nasa kadiliman ka, pagkatiwalaan mo sa Lord. Na-experience mo siya. Hope you learned something. Thank you everyone, and God